So, okay mga paps, gusto pala. Ngayong araw pala, meron lang ako konting i-share regarding sa lifespan ng radiator. Kasi, share ko lang itong video na to kasi may mga nakikita rin ako dati pa na regarding sa lifespan ng radiator ay 5 years lang daw. Ngayon, ang opinion ko rito, yung lifespan ng radiator na 5 years, pwedeng mangyari yun. Kung halimbawa na yung sasakyan ay araw-araw ginagamit at yung coolant napalta na, isabihin tap water na lang ginagamit. Talagang bababa ang ang lifespan nun, tapos puputok yung taas or baba ng radiator. Ngayon ganito, hindi naman natin gagawin yun na papalitan ng tap water yung yung coolant na nakalagay sa radiator. Etong radiator, sa mga plastic type na radiator, ito base lang to sa mga naging karanasan ko, mga dati namin sasakyan, sa mga sa tropa namin. 8 to 12 years, posible magkaroon na to ng mga hairline crack. Yan. Okay. Ano to, alaga sa coolant to, walang tap water, coolant ang nilalagay. Yan. 8 to 12 years, posible magkaroon na siya ng malilit na tawag dito, hairline crack. Okay, hairline crack lang naman. Pero yung sinasabi ko, yung 8 to 12 years na to, araw-araw to, araw-araw ginagamit. Kumbaga babad yung sasakyan at saka nakakulang siya. So magkakaroon kayo ng mga rito, malilit na hairline crack sa upper part ng radiator. Ito yung plastic na na part sa upper, saka ito yung sa lower. Bakit mas mabilis masira yung taas na plastic part kaysa sa baba? Kasi ganito yan. Ang radiator natin, ito siya. So may coolant yan, di ba? May coolant yan dito. Tapos ito, yung isang hose. Etong isang hose na to, yan. Etong coolant dito, yan. Yung hose na yan, pupunta yan sa makina. Okay? So ito, yung coolant na yan, pupunta sa makina, iikot-ikot sa makina yan. Siyempre, dumadaan siya sa makina, mainit na yung coolant. Yung coolant na mainit, babalik yan dito sa upper radiator hose, ibabalik yan sa taas na part. So yung taas na part, yan yung pinagdadaanan ng mainit na coolant. Yan. Tapos babalik ulit sa baba yan. Okay, ganun yung cycle niyan mga paps. Kaya mas mainit yung coolant na dumadaan dito sa taas. Ibig sabihin, mas mainit, mas mapapabilis niya yung lifespan nung plastic part dito. Kaya madalas naunang nasisira to kaysa dito. Yan. So ngayon mga paps, paano naman yung mga yung mga jeepney, yung mga jeep, tap water lang gamit nila. Hindi naman nasisira. O totoo yun mga paps. Hindi agad-agad nasisira yun. Kasi bakit? Yung radiator na sinasabi ko, ito kasi plastic part yung taas ito at saka yung baba. Ito yung mga common na radiator natin sa kotse natin. Yan, sa mga sedan, sa mga hatchback natin. Yan yung typical na na type ng radiator na ginagamit. Sa mga jeep kasi, ang ginagamit nila, binababras na to. Yan, brass. Tapos yung iba naman full aluminum. So, ibang-iba naman ang quality ng plastic kaysa sa brass at saka aluminum, di ba mga babs? Kaya mas mabilis masira talaga yung plastic part ng radiator natin, okay? Ngayon, yung tap water, isa rin yan sa contributor kung bakit napapabilis yung lifespan ng radiator. Ito yung sinasabi ko, radiator pa lang. Ngayon, kung tap water ang gamit nyo, baguhin nyo na, gawin nyo ng coolant habang maaga pa. Bakit? Akala natin kasi pag tap water, sisirain nyo lang, ito sisirain niya, yan. Kasi yung tap water, may mga impurities yan, katagalan, yung mga impurities yan, magkakos yun ng corrosion sa mga sa mga parts ng radiator. Akala nyo sa radiator lang, hindi ganun. Hindi ganun nangyayari. Kapag tap water ang ginamit nyo, ang maapekto dyan, yung mga pinagkakabitan nito ng hose, yan, maapektuhan din yan, yung dito, yung pinagkakabitan ng radiator hose, yan. Yung filler neck, sa ibang sakyan may filler neck, maapektuhan din yan. Yung thermostat housing at saka yung water inlet, maapektuhan din yan. May mga pagkakataon din mga paps, personal ko na experience yan, na tap water ang gamit, yung pinaka thermostat housing, kinain na ng kalawang. Okay? So, hindi ko kasalanan first owner, dinagdagan ko pa. So, ganun ako pasaway dati. Wala akong pakialam kung tap water or distilled water. Kaya ganun na nangyari. So, mga paps, hanggang dito lang yung video na to. Ngayon, kung iba magko-comment sila na inaabot na ng 20 years na yung
radiator nila hindi pa pumuputok, mas maganda 'yon. Maganda yung yung cooling system nila, na ayos talaga nila. So pero eto, base lang to sa karanasan ko na within that time frame 8 to 12 years na ng sasakyan, dito magsisimula pa lang yan. Hindi pa naman todong putok, pero magkakaroon pa lang ng hairline crack. Okay? So pwede, hindi pa agad na literal na na todong tagas talaga. Ngayon, may pagkakataon din mga paps na kapag tumagal pa, ang naapektuhan na is yung fin. Yan. O nga pala, nakalimutan kong banggitin. Kapag tap water, bukod dun sa sinasabi kong mga posible magisira, eto naranasan ko rin, yung pinaka-pin ng radiator, magbubutas yan mga paps. Tap water pinag-usapan dito kapag yun ang ginamit nyo. Yan. Yung yung 5 years, hindi ako sangayon doon, pero siguro iba, bahala kayo. Pero sa akin, 8 to 12 years yan, nagsisimula na yan. Pero hindi ko naman sinasabi na paltan nyo agad. Kung kung nagtitipid kayo, tas konting-konti lang naman yung crack na nakita nyo, kung wala, mas okay. Kung konting-konti lang, baka pwede yung takpan na lang muna ng steel epoxy. Yan. So ito yung nagiging critical dyan, yung sa taas na part. Yan yung, kumbaga, mabilis masira, yan taas na part na yan. Okay? So paano mga paps, hanggang dito na lang yung video na to. Sana itong video na to, nakatulong to or naging aware kayo kung yung posibleng time frame kung kailan masisira yung radiator nyo. Kung meron kayong mga input dito, kung meron kayong radiator na umabot ng 20 years, 25 years, lagay nyo lang dito, okay? So ito, base lang to sa sa experience ko. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.